Alright mga kapatid, pag-usapan natin to, no? Itong kumakalat na balita sa China. Ganito sila gumawa ng peking balita at ganito nila nililin lang yung kanila mismong mga kababayan, yung kanilang mga mamamayan, no? So ito mula sa News 5 Everywhere, mga tol, Chinese report tungkol sa civilian mission. Itong nangyayari ngayong civilian mission dito sa Scarborough, yung tipong mamimigay lang naman ng mga ayuda, no, ng mga konting regalo lang sa mga maliliit na mangingisda. Ang report doon ng China, ganito, no? Gumagawa daw tayo ng gulo, mga tol. Yan ang sinasabi nila sa kanilang report. Well, anyway, pag-usapan natin to at bigyan natin ng reaction video and commentary. Again, dito mula rito sa News 5 Everywhere. Bago natin to simulan, mga tol, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayo reaction video tulad nito. Ang pinag-uusapan po natin, mga tol, yung conflict o yung mga sigalot, mga dispute, mga ganyan na pinag-uusapan dito sa ating West Philippine Sea na pilit inaangkin ng China, mga tol. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Heto pang fake news. Kumakalat online ang video mula sa China kung saan sinasabing pakay daw nating manggulo sa pinag-aagawang teritoryo. Biruin mo, mga tol, pakay daw natin manggulo. Pakay, mga tol. Unang-una, hindi nila maibalita, no, sa kanilang mamamayan na natalo sila, na hindi kinikilala ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Wala silang karapatan dito sa West Philippine Sea at ito ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung meron mang nanggugulo, mga tol, walang iba kundi sila lang. At saka isa pa, mga tol, etong civilian mission na to, hindi naman ito armadong grupo o hindi naman ito warship, hindi naman ito pangdigmang mga barko di ba? Civilian mission nga mamimigay lang ng ayuda. Manggugulo ba yun? Wala ganun nila tayo sinisira, mga tol Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. The Philippines plans to stage a conflict near Huangyan Island in the coming days. Ano sabi? Fulgencio. The Philippines plans to The Philippines plans conflict near Huangyan Island. Plano daw ng Pilipinas ang manggulo malapit dito sa Huangyan Island. Grabe, no? stage a conflict near Huangyan Island in the coming days, orchestrated by Atenito, an NGO funded by the American and Philippine governments. Their goal? To film Chinese ships pushing them out. Ito ang kumakalat na video ngayon sa social media platform na X. Post yan ng isang account na Media Unlock na binubuo raw ng mga Chinese journalists. Sa video ng exclusive report kuno, nabanggit ang gagawing ikalawang civilian mission ng Atenito Coalition na pinondohan daw ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa video, pakay lang daw ng naturang misyon na manggulo at galitin ng China. To provoke a response, either with water cannons or warnings. It's all staged for the cameras, aiming to capture global attention. Pero lahat ng yan, tinawag na fake news ng Atenito Coalition. Alam niyo, mga tol, ulitin natin hindi natin kailangan graduate o magtaglay ng matataas na degree para makita natin, mga tol, kung ano yung totoo sa hindi. Ikaw bilang isang Pilipino, kung may utak ka, alam mo na, mga tol Diba? Alam mo na. Yung ginagawa ng China, mga tol, unang-una yung pinaglalaban nila, walang basehan. Yung 9-dash line nila, hindi kinikilala ng international law, hindi kinikilala ng UNCLOS. Sila lang, bukod tanging sila lang nga ang hindi nagko-comply sa UNCLOS, mga tol Diba? Wala silang respeto dun O ba't hindi masabi ng mga Chinese journalist nila yon? Hindi nila masabi na, etong UNCLOS, nakaperma rito ang bansa namin. Pero hindi namin sila kinikilala. Sasabihin ba nila yon? Yan na naman yung ating mga kapitbahay na nagkakalat ng misinformation, disinformation. Ginagaslight tayo doon sa kwento. Klaro naman sa atin kung sino ang nanghaharas, sino ang nag-water cannon, sino ang nagmimilitarize ng ating West Philippine Sea. At napakahalaga na tayong mga Pilipino ay hindi tayo magpapadala doon sa mga ganong fake news. Nanindigan ng grupo na lehitimo ang kanilang gagawing paglalayag sa Panatag Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang problema, mga tol, sasakyan din naman yan ng ibang mga pro-China rito sa Pilipinas.
At yung mga pro-China na yun, mga Filipino pa man din, mga tol, tutulungan pa nila yung China magpakalat ng mga balitang yun. Tapos may mga engot naman na Pilipino na manonood ng balita, ganun pala ginagawa. Ganun pala ginagawa ng gobyerno, administrasyon ni Marcos. Tapos ayun na naman, sisisugod na naman sila sa Amerika, sa US Embassy. Diba? Tapos bawat isa sa kanila bayad. Diba? Mas magkakagulo. Yun ang ginagawa nila, mga tol. Yun ang ginagawa nila. Merong isang channel, mga nagbabalitan channel. Ano ba yun? SSM ba yun? SMN? Yung mga nagbabalita, yun, mga tol. Ay, nako. Talaga. Ang tanging misyon lang naman daw, makapag-abot ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino roon gaya ng pagkain at gasolina. Hindi po natin balak makipagpatintero sa mga Chinese vessels. Kinontra naman ng Philippine Coast Guard ang pagtawag ng naturang Chinese report na Philippine and US government-funded NGO ang atin ito koalisyon. Labas sila ng ebidensya. Labas sila ng ebidensya, di ba? Ang Chinese report na Philippine and US government-funded NGO ang atin ito koalisyon. Linano nila to on their own, and this not actually sanctioned by the Coast Guard or the National Task Force West Philippines. Aabot sa 200 volunteer at mangingisda ang makikiisa sa regata o paglalayag. Sakay sila ng 5 commercial fishing vessel at 100 maliliit na bangkang pangisda. Kahit hindi kasamang nag-organisa, magde-deploy pa rin daw ang Philippine Navy at PCG ng mga sasakyang pandagat para bantayan ng civilian convoy. Alam niyo ba't ginagawa ng China yun, yung panggagaslight nila? No? Para sa tingin kasi nila magagawan pa nila ng paraan para maplansya pa nila yung gusot nila. Yung basag at gusot-gusot na nilang imahe sa international community. Sinusubukan pa nilang plantsahin pero hindi na, huli na lahat para sa kanila. Ano pa mapaplansya nila? Napakalinaw naman. Meron ng arbitral ruling na naipanalo ang Pilipinas noong 2016. Yun na lang ang kailangang kilalanin at igalang ng China. Ang problema nga, hindi nila maigagalang, hindi nga nila kinikilala eh. So paano ngayon nila maitutuwid yan, di ba? Paano ngayon nila maitatama yung maling yun? Isa pa, nakapirma sila sa UNCLOS. Ang UNCLOS nagsasabi ang Pilipinas may 200 nautical miles at pasok doon ang Scarborough, Skoda Shoal, Sabina Shoal, Ayungin Shoal at yung ibang bahagi ng Spratly, which is pinamumugaran din nila, mga tol. Paano ngayon nila ipagtatanggol yan? UNCLOS na mismo nagsasabi. At UNCLOS mismo ang nilalabag nila, hindi lang basta Pilipinas. Wala na magagawa tong China, sirang-sira na sila sa daigdig. Lalo't may mga na-monitor na raw na di bababa sa 37 barko ng China sa Baho de Masinloc. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Full. Diba? Pati itong simpleng civilian mission na mamimigay lang. Ang pinakaplano daw niyan, sabi ng China, magsasagawa, stage lang daw yon, pupunta daw yun yung mga barko doon para inisin yung China, tapos yung China mambobomba ng water cannon, tapos bibidyohan nila. So alam na nila, mga tol, na ang China mambobomba ng water cannon, so inuunahan na nila agad depensahan. Yun ang ginagawa nila. Kasi mukhang mangwa-water cannon talaga sila at ngayon pa lang dinidepensahan na nila, mga tol. Ngayon, sino nagpapakalat ng pekeng balita? Sino mahilig maghayag ng mga disinformation o misinformation? Walang iba. Yung ugat ng kaguluhan at sigalot dito sa West Philippine Sea. Yung makasarili, ganid at walang iyang bansa. China. Di ba? Kapag ikaw ay representative, alam mo yan sa Miss Earth, Miss World, mga ganun, Miss Universe. Mula sa bansang pag-aari ang lahat. Akin yan, akin yon, atin yan. China. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito, mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.